Hey guys, welcome to my channel. So, hindi ko pa nagagawa ng video to pero dineliver to a few weeks ago. And hindi ko alam kung saan ko to binili. So, ano yung ibig sabihin? Kasi siguro dahil sobrang tagal na bago ma-deliver, nakalimutan ko na hinahanap ko nga sa inbox ko kung saan ko to in-order. Di ko makita pero hula ko, hindi ba sa eBay? Wala sa eBay eh. Baka sa Timo ko to na-order. Timo, galing pan China kaya ilang buwan bago dumating, and nung dumating ay di ko na alam kung saan ko binili. Anyway, yan siya, 1911. So, alam nyo, hindi to goat gun. Tapos ang ginagawa nila dito, nilalagyan nila ng ganito para magmukhang keychain, no? Nilalagyan nila ng chain na ganyan para magmukhang keychain. Pwede naman siyang keychain talaga, pero come on, i-keychain na ba to? Kasi pwedeng, may malaglag. Like, yung magazine niya, ayan, no? Ganda ng magazine. No? Ganda, parang McCormick. Yung mga may 90, shout out sa mga may 1911 dyan. Gumagana. Okay. Magana. Tapos may kasama siya mga bullets. Imagine mo kung ginawa mo yung keychain, may magnanakaw niyan pag di ka nakatingin. Pag nakakabit sa bag mo or something. 'Di ba? So, ginagawa na nilang keychain. So, kung baka tanggalin ko to. Hindi naman kasi kailangan eh. No? Kung pwede lang, matanggal ang bala. Come on, man. Ayun nga, no? Pagtataka. Misteryo talaga kung saan ko to nabili. Anyway, meron siyang kasamang 2, 4, 6 na bala. 6 rounds. Dapat ginawa nila 7. Ang 1911 kasi 7 eh. Tignan natin na, uy, pwede. Pwede talaga. Pwedeng gamitin. No? So, 1, 2. Ang galing, cute. 3. Yung misis ko nagko-collect ng miniatures. Pero malaki pa rin to para sa collection niya. Hindi to miniature. Excuse me. So, hula ako sa Timo talaga to. Timo. Sobrang tagal lang nila mag-deliver. Kaya, ay nako. Mahigpit na. Last one, pang 7. Ay, pang 6. Hindi ko na ilalagay yan. Tapos, gumagana yung slide release. Chamber siya oh. Nag-chamber. Okay. Hindi ko alam yun nag-chamber naman siya. Yan ko mag-eject. Oo, nag-eject. Okay. Sa panga. Nag-eject nga. Okay. Siya, nag-chamber. Binaby ko kasi. Bibitiwan mo. Parang parang totoong 1911. Bilan na natin yung lalamunan ko. Yan. Tapos, open bolt. No? Kaya, nag-slide lock pag wala ng bala yung magazine. Galing. Parang realistic. Tapos, gusto ko malaman, yung trigger nito gumagana. Yung mga gold guns, hindi gumagana eh. No? Ito, open mo ganyan. Hindi gumagana yung trigger eh. Pero ito, galing China. Ito yung hammer. Gumagana. So, hindi ko alam kung yung gold gun, meron ding 1911 ng gold guns eh. Ang ganda ng finish, Sana may totoo kung ganitong 1911. Ganda yan. Pero for the meantime na wala, pwede na to. Tignan nyo yung attention to details. Yung gunmetal yata yung finish nito. Tapos yung grip niya, brown na plastic grips. Beaver tail. Wala siyang yun lang. Wala siyang grip safety, no? Hindi na nila kinopya yung grip safety. Sa kabila, ito yung mag release as expected. Ito yung slide lock. Okay.
Slide lock. Gamitin natin yung slide lock. Oh, gumagana. Slide lock. So, sabi nila pagka kayo may barrel, wag nyo daw gagamitin yung slide lock, slide release. Kasi baka daw ma-rounded off. Ibig sabihin baka bumilog yung yung slide lock, slide release. Pero bihira naman yun. Yan, bihira naman. Sa competition ginagawa ko yun eh. Bakit? Kasi andyan na yung kamay ko eh. Pagka magre-reload ako or sabihin go, mas mabilis. No? Tapos yung Canik TP9SA ko, umabot ako ng 3,000 rounds doon. Hindi naman na rounded yung Pero siguro, your mileage may vary. No? Kanya-kanya siguro experience. Siguro kung hindi nyo naman kailangan, huwag nyo nang gawin yun. No? Ikasan nyo na lang yung serration niya sa likod, hindi ganun kalalim. Tapos, ganda ng finish, oh. Yung sight picture, masyado kasi maliit na. Pero nakakabilib yung hammer talaga, nag-hammer down pagka kinalabit yung trigger eh. Nakakabilib. Hindi ko alam yun sa goat gun, baka bumili pa ako ng goat gun. Ito kasi generic to from China, alam ko eh. Walang tatak yan. Ultimo yung box, walang tatak. And tignan natin yung yung size in relation to the rifle. So, I think true to size naman to compared sa mga rifle. Yeah, kung meron kang rifle, ito sidearm mo, no? Ayos naman pala. So, ibig sabihin, siya? Ka-size naman pala niya. No? Ka-size naman niya. Ito yung M1 Garand ko. Ito, napakamahal nitong M1 Garand na to. Kaso, dream gun ko yan eh. Yan na lang. True to size naman, no? Meron akong American GI setup, no? M1 Garand. Tapos mayroon siyang sidearm na 1911. Kapon may napanood akong video, no? Matandang lalaki na veteran nung nag-enlist daw siya dito sa US World War II. Nagkaubusan daw ng Colt 1911 na sidearm. Kaya sinulatan daw niya yung nanay niya from Odessa, Texas. Nasa base siya ng California, San Diego yata. Sabi niya wala siyang sidearm. Kailangan niya daw ng barrel, ng pistol. Kasi yun nga, pupunta sila sa gera eh. Wala na daw supply ang military. Yung nanay daw niya, nag-travel, naghanap ng mga ng barrel sa gun shops. Wala daw mabiling 1911. Tapos nung may nakita daw yung nanay niya, tinanong niya yung gun store, sabi, magkano yung how much is that 1911, Colt 1911? Sabi $200. Sabi niya, I'm sorry, I cannot buy that. I don't have enough money. $75 lang daw dala niya. Tapos, nung naglalakad na daw yung nanay niya palabas ng gun store, hinabol siya ng gun shop owner. Sabi, ma'am, why do you want a big pistol like this? No? Bakit kailangan mo ng malaking pistol na ganito? Hindi naman to para sa babae. Tapos, kinwento ng babae na yung anak niya nag-enlist para sumabak sa gera. Kailangan daw ng pistol. Hindi raw ma-provide ng army. Naawa yung gun store owner. Binenta na lang sa kanya na 7. Very touching story, no? Lalo na kung totoo yun. Kasi nung time na yun talaga, nung paggera, magkakaubusan ng supply eh. Kaya don't expect, guys, no, learning na din yun, don't expect na panahon ng gera, mamumudmud ng barel ang gobyerno, magkakaubusan. Magkakaubusan yan, guys, nung may Hollywood shootout, 'di ba? Yung mga police gamit lang nila shotgun sa mga revolver, tapos yung dalawang magnanakaw or criminals na naka-heavy armored yung katawan kasi naka-vest, hindi ko pa alam kung ano yung protection nila sa katawan, tapos fully automatic rifles ang dala. Ang ginawa ng mga police, pumunta sila sa isang gun store at hiniram yung mga AR doon sa gun store. So imagine niyo, yung gobyerno pa ang ang kukuha or manghihiram ng baril, no, sa civilian store, like a gun store. And a long time ago, nung gun owner ako sa Pilipinas, first gun ko is a Sam Falcon 1911.
Ang batas noon, hindi pa RA 10591, na ang batas noon nagsasabi na pag ikaw bibili ng barel na 45 caliber, dapat member ka ng gun club kasi naka-reserve daw yan para sa mga sundalo nung lumalaban sa Mindanao. No, yung 45 daw naka-reserve. Hindi daw allowed para sa civilian ang 1911 na 45, no. So ang dami kayong matututunan sa sa history ng 1911. Maraming mga anecdotes and stories. Yan. Guys, may checkering sa likod pero mababaw lang yung checkering. Pero look at the attention to details. Ganda ng finish. I admire the finish. Paano nila pininturahan to. Sarado yung barrel. Sarado. Wala lalabasan talaga. Napaka-praning naman nila. Wala namang bala na kakasya dito. Yung front sight, talaga yung finish, walang blemish. Galing. Tapos ito yung bala. Ay, meron na tayong GI battle rifle and sidearm. Yan. So, let me know what you think, and kung meron din kayong mga narinig or nakitang story about 1911s. See you next time, guys. Bye!